with all this corruption, tapos mayroon pang immorality, something like that. Personal question. Si alias Ken ba, did he ever offered you girls? Yeah. Oh, Nag-offer. Wait, oh. so it's correct to say na bugaw siya talaga? Bugaw siya, oh. Dito lang sa text message eh. you have text? Yeah. Oh. Yung sinasabi nilang Honey trap allegation laban dito kay dating Congressman Jing Paras. Tapos segue ho tayo sa video na to ni Bay. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto na, rekta na ho tayo kay Bay. Tapos babaran ho natin ito kay Jing Paras. Ba sa Davao City? Umaten, may chika ako sa inyo, ha? Ako, Galing chika tayong yan. Kadayawan, di ba? Sa Chika, Davao chika, City. chika yan. Umaten ako ng event. Ayan. Nandun na, sa harap namin si Mayor Basti Duterte. Alam niyo ba kung sino ang katabi niya? Ha? Walang iba kung hindi yung political officer ng US Embassy. Nako. Ay, naku po. Matinding Naku po. statement yun, ha? Ikaw ang political officer. Sabihin, pagdating sa politika, ikaw yung in charge dito sa US Embassy. Katabi mo si Mayor Baste. At ito ang chika ko sa inyo. Balita ko. Di umano. Gusto daw talagang kausapin itong opisyal na ito yung mga Duterte, partikular na si VP Sara Duterte. At ngayon, ang nakausap pa lang niya ay si Mayor Baste. Baka nagpaano ho sila, baka nagpa-survey sila. Nakita nila na yung magiging timpla sa 2028 election at hindi alam din ng US Embassy na hindi mai-impeach si VP Sara, kaya no choice ho sila. Diba, nakausapin ng mga Duterte. Kasi si VP Sara ho talaga magiging presidente. Mga dilawan, mga pinklawan, mga talyanista, ensaymada. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin. Yeah, pero ako dito nakikita ko, magiging presidente ho talaga siya. Kasi una sa lahat, diyan muna tayo sa paninira laban sa kanya. Bago pa impeachment, inumpisahan ho yan sa mga paninira. May Grace Piatos, Confidential Fund, 11 days, ano yun, ang tawag sa kanya? Inday Waldas. Kaya meron siyang mga gano'n ano eh. Diba? Merong mga ganyong tawag kay VP Sara eh. Hindi ho lahat tumagos yun laban dito kay VP Sara. Ngayon, nasa impeachment na tayo. Na po 425 million na ho tayo. Fishing expedition pa rin. Survey ni approval at trust rating. Ni VP Sara, approval at trust rating ha, hindi yung survey yan ng Okta. Walang kwenta yun. Tinandem siya kay Amy Marcos. Ang daming, pwede si Bongo, pwede si Robin Padilla, pwede si Marcoleta, pwede si Pastor Kubu. Itatandem mo kay Amy Marcos, may pobya na dyan ang ating mga kababayan. Kaya naman, napakalaking ano ho niyan, development. Ang pagpunta ng political affairs ng ng American Embassy dito sa Davao, diyan sa Davao at sa kanilang naging pagpupulong o pagdalo diyan sa Kadayawan Festival. Meron ho kasing karisma yung mga Duterte. 'Di ba? Mag-aanim na taon na. Day 1 pa lang ng administration itong si Marcos Jr., wala ho silang ginawa kung hindi banata ng mga Duterte. Ninakaw na ni Marcos Jr. yung mga accomplishment ng Duterte administration. Bukana Bridge, yung sa sa September 1 ata, yung Kingdom naman ang nanakawin niya na credit. Imbis na kay Pastor Kibuloy at sa mga kababayan nating member ng KOJC, baka kunin niyo rin yun ni Marcos Jr. Kaya para sa mga member ng KOJC, mag-ingat-ingat ho kayo ha. Ibang klase o ibang utak mag-isip tong administrasyon na to. At nagpakita daw di umano ng suporta na. Ibig sabihin, finish na. Finish na yung 2028. Tapos na ang laban. Talagang nagpapakita na ng suporta ang iba't ibang bansa. Ito, Amerika na. Alam naman natin, di ba, tayong mga Pilipino, kayo palang mga Pilipino, masyado kayong utu-utu sa Amerika, di ba? Masyado kayong mataas ang tingin nyo sa mga yan. Pero sila mismo nagpapakita na ng suporta sa mga Duterte. At susuportahan nila sa 2028, di umano. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ngayon pa lang, nakikinita ako na nangangatog na yung mga bangag sa Malacanang. Oo, ngayon pa lang, nakikinita ako na. Kaya nga kung ano-ano ng propaganda pinalalabas nila, tulad nung gusto daw kausapin ni VP Sara Duterte si Marcos, isang malaking katarantaduhan yun. Ikaw yung lamang sa laban eh. Bagamat mo sa basketball, ikaw yung lamang. Lamang na lamang ka. Tambak yung kalaban, tapos ikaw yung gusto makausap yung kalaban para makiusap. Isang malaking katarantaduhan. Di ba? Alam mo, yung mga palabas nilang yan, pinalalabas lang nila na malakas pa si Marcos, tapos dihado si VP Sara Duterte. Wala ho, kabaligtaran ho yan. Kitang-kita naman natin, i-total mo lahat ng kandidato. Ha?
hindi nga aabot kay VP Sara Duterte, tapos siya pa ang kakausap dito. Hindi, malabo yan. Siguro, napapansin nila na marami naman siguro sila mga intelligence officer na nasa Davao City, nagmamanman sa mga Duterte. Mantakin mo. Iba't ibang mga bansa nang dumadalaw kay Baste. Tapos eto nga, yung mismong political officer ng US Embassy, katabi niya sa Kadayawan. Nag-picture taking pa sila. In-announce pa ni Baste yun. Wala talaga, finish na. Bantayan na lang natin to si VP Sara Duterte. Kung gusto nyo pang malaman ng buong istorya niyan, panoorin nyo yung YouTube ko ngayong araw na to. Punta ko kayo sa YT nitong si Bay pagkatapos nyo pinanood tong video na to. Ha, puntahan nyo yung mag-subscribe ho kayo kay Bay. Idol yan, idol. Wala ko natin si Bay. Lupit yan, lupit. Ito tayo dito kay dating Congressman Jim Paras. Gusto nating marinig ang kanyang panig dito sa honey trap allegation na to. Yeah. Welcome to the spokes, Manong Jim. Welcome to you also, to my humble, invitation. Wait. Suki ka ng BNC eh. Pero dito sa spoke, is this your first time? Yes. First time. First time sa spoke. Can I ask the first question lang? Oh, go ahead, please. Magkabatch kami sa Congress kasi. Are you an original campaigner of the UNI team nung last presidential elections? Well, I had supported them because kaibigan ko si Martin at the time, no? Magkapadre kami. Pero because I was the presidential political advisor Of? President Okay. Duterte. Sorry. President Duterte. Hindi kami kasama doon sa unit team. Dahil? Dahil si PRRD did not give his support. Okay. Hindi, by the way, there was a kwento ni Congressman Sandro Marcos na may 3 daw na kinausap si BBM when he visited Malacanang. The President Duterte did not speak to him, but there were 3 officials. One was Bongo Medialdea, and the third one was allegedly you raw. Katang-isip lang ni Sandro yan. No, he didn't mention any names, but it was floated. Yeah, but na. katang-isip in the sense that I don't think at the time si President Duterte was already resigned to the fact that it's Marcos who's running with Sara. No? Paano niya tinanggap na si VP Sara run under President Marcos? Hindi niya tinanggap yun. Oh. He felt bad. I had an interview here with Pinky. In fact, galit nga si Bongo sa akin kasi nagsabi ako ng totoo na nagtampo talaga si PRRD because he told me personally in front of Presby that nakipag-meeting sila with Bongo and Marcos and Romualdez. Bongo wanted to become vice president of Bongbong. Moving forward, anong kwento ang alam nyo? Ba't sumabog yung unity? What happened? Kasi medyo malalim na tong away na to, hindi na to biro. Maraming usapan noong kinonvince nila si BP Sara to run for vice president. Hindi nila tinupad. Okay. One is, I think, magiging Lenny makinig ka rito, makinig ka. Kung ano ang pinapangako sa ni Marcos Jr., magsilbing babala ito sa'yo. speaker si GMA uli. Okay. Hindi tinupad yun. Inunahan na ni Martin. Pangalawa, they promised her the appointment of Department of National Defense Secretary. Si Hindi rin nila VP. tinupad yun. And parang, Yung mga yan ano naman yan, public knowledge na yan. Alam na yan. Si VP Sara pa ata nagsabi niyan. Diba? Alam ko sa defense ayoko lagi mayat maya nag-iisip sila na baka magkaroon ng ganito ganyan. Kaya nag-ano siya sa education. Nabalitaan na natin yan. hindi sila at home with Vice President Sara. Kasi medyo personal na yung laban. Hindi na simpleng political yung laban. Yung impeachment is part of the Constitution. It's part of the process. Allegedly or supposedly to punish erring officials from the President down to the Vice President and others. But in this particular case, where your name is being mentioned, di ba? Parang masyadong personal na to. So ang tanong ko lang, do you know alias Ken? Yeah, of course, matagal ko nang kakilala. Ang sama naman tumawa nitong si Sir. Magaling yan, Yan, since 2022.
After the, kasi, syempre, out of government na ako, so nag-sideline ako. I invested in, mayroon akong kaibigan na nagpo-produce ng mga Viva movies. Okay. So, nag-invest ako. One of the occasion, nakilala ko ito si alias Ken. Sometime in 2022. Did he become your friend? Ano siya masigasig eh. So, he calls me. Sometimes, pare, pakilala kita dito sa mga babae na ito, ganyan. So, in 2024, pumunta siya sa bahay and he offered me. Nag-offer siya sa akin, Kong, sama ka dito sa pinoproduce kong movie. Ang gaganda naman ng mga talents ko, mga Viva Max actress. Sabi niya, okay ito sila kasi ito yung kinukuha ng isang top official. Ito daw ang kinukuha. There was this assistant nitong top official na taga-contact niya. Pangalan Brian or something. So, sabi niya, mahilig itong top official na ito sa ano. So, at that time, hindi naman ako interesado sa sinasabi niya until itong present time. Naalala ko, maraming controversy itong top official na ito No? Sa PhilHealth, yung Batman or mga Nako. ganun. So, I Batman, felt si Batman, yung mahilig mahilig mag-tak sa sambayan ng Pilipino. Yan, si Batman. that I felt that I'm in the opposition. It's worth Checking, looking into. and kung nga pala sinabi ni Lito ito. Baka nga nandyan sa top pero mayroong mga kalukuhan na ginagawa. He has to be exposed or para masabi natin sa taong bayan na these are the kind of people na nagmamanage sa with all this corruption tapos mayroong pang immorality, something like that. Personal question. Si alias Ken ba, did he ever offered you girls? Yeah, Oh. nag-offer. Wait, so it's correct to say na bugaw siya talaga? Bugaw siya, dito lang sa text message Nako, You have text? Yeah. Oh. Yung sinasabi nilang niyari na. Alias Ken. Good luck na lang sa'yo. dahil daw sa text, I was the one framing up. Hindi po totoo yan. Because that was a claim of Attorney It's the Raymond other way Palad. around. Ganito ang nangyari. So he went to my house. Sorry. Kasi naalala ko, he came to my house. At sinabi ko sa kanya, pare, naalala mo ba yung sinabi mo last time? Oo, totoo yan ko. Gusto ko ngang sabihin sana sa publiko yung mga ginagawa niya. Sabi ko, are you sure? There were 2 other visitors I had naririnig siya. Tapos sabi niya, totoo yan kung in fact yung mga girls na binigay ko, I can even gather them. Oh. Sabi niya, I gather them at papasalitain ko. Pero sabi niya, paano yung bayad niyan? Doon lang galing. So the motive is still money. Okay. So, paano yung bayad niyan? Sabi ko, Lito, wag na muna natin pag-usapan yung pera. Hindi mo pa nga nalatag yung sinasabi mo. Kailangan mapakita ko yan sa mga abogado. That's why the lawyer has to play a role here. Because, syempre, interviewin nila yung sinasabi niyang Sabi ko, sige, kausapin mo yung The mo. lawyers being si Attorney Rondain and Attorney... Yes. By the way, Si Rondain kasi, siya ang tinawagan ko because he's one of my best friends. Classmate ko sa UP College of Law. That's where, kasi sometimes pag nagko-consult ako, siya ang tinatawagan ko because he has a law office. So, pero at that time, hindi ko pa naisip yun kasi although I needed a lawyer, pero birth pa lang ito nung usapan namin na kakausapin niya yung mga babae na binibigay niya doon sa top official na yan if they were willing to tell their stories. So, Very consistent very consistent yung kwento nitong si
Attorney Jing Paras ay dating Congressman Jing Paras at dun sa mga iba pang in-interview ko ugnay dito sa honey trap controversy na to. Ito naman kasi si Ralph Recte. Pambihira ka naman, Ralph. Ito kasi si Batman eh. After 1 week, napakabilis. Sabi niya, nag-gather ko na yung mga girls, ganyan-ganyan. So, hindi na ako tinitigilan, pare. So your first meeting was July 8, diba? O July, No, o July our 15? meeting was May pa. May 12. May 17. Nag-usap kami May 12, May 17, hanggang May, June, tawag siya ng tawag. Kasi I had a hard time setting the lawyer kasi busy eh. Oo. So, he keeps on prodding me na, ito, nandito lahat sa text message yung conversation namin. I was even in Macau, tumawag siya. Sabi ko, Lito, nasa Macau ako. Sabi, kailan balik mo ko? Ganyan. Tapos, in one time, may press con ako, tawag siya. So, halos everyday tumatawag. Pero biyudo ka na, Kong Jing, di ba? Yes. Biyudo ka na? Yes. Okay. So available na siya yung... No. I'm just asking kasi I asked a question kanina na baka nakasagasa ako ng ibang tao. Kaya I had to ask, I also remember na biyudo na nga. So, ganito yung ano dyan. Ito Sila talaga talaga- ito talaga si Sir Nani medyo kasi tinanong niya, no-offeran ka ba rin niya ng girls? Diba? Baka nakasagasa nga na. Ang nagsabi, kasi mahirap mag-create ng story against somebody, the details. The details were all coming from the girls na dinala niya doon sa meeting namin. Ilang babae ito? 4 nung una, it took 2 months eh. Kasi hindi available si Attorney Rondain, but may binibigay siyang lawyer. Nagkataon lang nga ito na mayroon silang inuman. Sabi niya, classmate, ito na yung pagkakataon. Nandito kami ni Attorney Mindiola. Dalhin mo dito yung... Si Orly Mendiola Kasi kung may plano pa, hindi, kung mayroon pa kaming motive, dapat noon pa, bilis-bilis. Oo nga. Pero it took time because walang time si Attorney Rondain to give me a lawyer. Ang sabi kasi ni Manong Jing kanina, gustong magkwento sila Ken at yung mga babae in exchange for money. And Yes. how much money was involved here? Well, ang una niyang Wala ka namang komisyon doon, ha? ang una niyang sinabi, sabi niya, kailangan namin pera dyan, Kong, kasi baka mamaya, pag nag-execute na kami ng affidavit, ng ano, baka mataas na tao ito, baka tambangan kami, kung ano-ano. Kung magtago kami, kailangan namin ng mga pera. Sabi ko, Lito, let's not talk about money. Tapos naisip niya, So what were you talking about? National interest? well, I was talking about national interest because here comes a top official. Mayroon pala siyang tinatagong allegedly. Allegedly. Kasi hindi pa naman namin na-quiz yung thoroughly yung mga babae dahil ini-interview pa sila. Question lang. Assuming magkwento sila, what is the plan? To personally entrap the high official? Or No. magkikwento lang sila, i-affidavit? Pakulo ni Matibag lang na. Matibag? Melvin, NBI director. Melvin, pakulo okay. lang niya yung honey trap. Alam, can you imagine, ikaw, top official kayo. Tapos, Kami pa kukuha tinulong kami mo. ng babae, tapos ipapain namin sa inyo. Would you think that is a feasible, It's so, Pero Kong Jing, absurd, that. did Alias Ken ever mention to you that that top official is a customer of his customer? Yes, He did? he did. So there are, and you kept on mentioning... Kaya nga binibida niya sa akin na ang gaganda nitong mga babae, mag-invest ka dito sa movie kasi ito nga inaalok ko sa mga officials. So there was a recorded meeting where Orly and Rondain were together with you and the others. Yes. You do not deny that photo? We will not deny that video. Okay. Pero yung pinakita nila, that was the second day na. Wala na yung mga Second babae. meeting. No? Second meeting. Hindi ko alam kung they have the video of the first, no? Right. Where they were 4 girls. Makikita mo doon, walang papel, walang nothing. It was just a conversation between Attorney Mindiola, nandiyan kami, present ako,
present si Attorney Rondain, they were talking about their experience. Sinasabi, o ano bang nangyari, yung mga ganito. So, nagkwento sila. Nire-record ni Attorney Mindiola. Then later on, he summarized it into a piece of paper. Mayroong mga 1, 2, 3, 4, 5. Tapos binigyan niya akong kopya. By the way, full disclosure, si Orly Mendiola is my kasama kong pumasok sa Kisumbing Torres and Evangelista. Okay. So, he's a very good lawyer. So, pare, I don't think these big-time lawyers, I mean, they have reached at certain stage, tagal na, would be doing a frame up for somebody. Paano mo ilalagay yung mga details doon? The interesting question came in. You're the one who was mentioning the name of Congressman Leandro Levice, according to Attorney Palad. I never mentioned. It was this guy kasi That guy being itong si alias Lito. Ken. Si Lito, alias Okay. Ken. Okay. Nung umpisa pa lang, nung sinabi ko, wag muna natin pag-usapan yung pera, ang bilis ng isip niya. Sabi niya, hindi ba magkalaban si Recto at saka magkalaban Leandro. si Recto at saka si Libiste? Kung kaibigan mo yata yan, bakit hindi mo tanungin kung siya na ang mag-finance nito? It was his idea. Kasi sabi niya, napakayaman yan eh. Kayang-kaya niyang... 6 million daw yung hinihingi sa inyo? 6 million. Tapos, sabi ko na, Nagpapasukli ka daw ng 500,000? yung offer niya ako, pagka, sabi niya, mayroon kang komisyon yan kung pagka nakausap mo si Libiste. Sabi ko, pare, hindi ko kilala yan. Nakakasama ko sa mga pero I have no access to him. Sabi ko sa kanya. But he keeps on, sabi niya, subukan mo kung, subukan mo. So, in all our conversation, like sabi ko, nag-alibay na lang ako dahil hindi niya ako tinitingnan. Sabi ko, hindi ko pa nakakausap si Kong eh. Tapos sabi ko, busy yun eh, maraming trabaho yun eh. Sabi ko, Question lang, from the lawyer kasi, parang nagsumbong si Ken, alias Ken, sa isang kakilala ng high official. Tapos doon na nag-umpisa yung plano na huliin sila. Is that true? actually, nakakuha ko ng somebody, a good friend of mine siguro, somewhere. He sent me a conversation between a certain Ambet Nabus and alias Ken or Lito. Okay. Sorry, what's the relevance of this? Who's Ambet Nabus? Ito yung Sports nag-set writer. up sa kanila. Ito yung parang kaibigan ng mga Recto family, lalo na kay Vilma. Tinawagan 26 yung huling meeting namin. Nung 27 ng umaga, base dito sa document na nakuha ko, there was a conversation between Ambit Nabus and alias Ken. Okay. Sinasabi na may darating na mga Hapon, contact this certain Chantal, Munsor alias Chantal, siyang mag-arrange. At the next day, darating yung mga Hapon sa gabi, dadalhin yung mga babae sa isang flash hotel in Ermita. So, nag-gather si Ken ng naniwala siya doon sa kwento, nagdala siya ng mga babae. Pagdating doon, hindi naman pala Hapon, NBI na. So, ang thinking ko, this is my personal view, mayroon nang nakatunog na si top official, no? At nakipagsabwata na sa NBI para... There was no conflict on your statement because according to Raymond Palad, si alias Ken approached someone, Yeah. a friend of the top official, and then informed the top official that there is a operation against him. Yeah. So and then doon na nakapasok siguro. Tapos, nung that happened in the 28th, nung 30 ng umaga, he called me. Anong buwan ito? July. July. July Okay. 30, he called me. Recently lang to. Contrary to what Matibag and this Palad is saying, na ako daw tumawag. I have not called him. He called me at sinabi niya, kung 6 Kaya bigla akong tumahimik yung issue eh. Alam ho nila walang bitaw tong issue na to, yung honey trap. Walang kwenta tong honey trap na to. Mayayari si Recto next administration. Isa ho yan sa mga talagang malilitsyon ni Ganga. 52 in the morning, he called me, kung sinet up nila ako. Binibigyan ako ng abogado, ayaw ko ng abogado. Kunan mo ako ng abogado. This is alias Ken.
Alias Ken. Oh, Okay. Huh? That's our conversation. This happened on the day he was, or after the day he was apprehended. So 28, this was 30 in the morning. Okay. July 30. Sabi niya, yung daughter ko tatawag sa'yo, mag-coordinate, pagbigyan mo ko ang abogado. So I called up some friends. May abogado kaming pinapapunta doon. Okay. Nagkausap sila Pero ng Kong Jing, abogado. just to be clear lang, Yes, yes. all that you're saying, whether it's a call, whether it's a text, those are all preserved. According to Attorney Pala, these texts or calls were all preserved in the cell phone of Yeah, I Alias don't Ken. care. So are you willing to present yours, or have you presented to NBI or... No, I have not presented, but I have, it's all ano. So are Kasi you- baka mamaya, patayin din nila. So, pinotograph ko. According to them also, you have been deleting messages, but they have preserved it because you're not using apparently yung deleted forever. Whether they say I've deleted or not, if they have that, then they present that. Yes. I'm not afraid. Because what they're saying on the also- contrary, Oo nga. ako ang magpipresent ng mga messages namin. Which shows... Which shows that he was prodding me and prodding me. In fact, Si Alias Ken. Si Alias Ken. Halos every week. He was so excited to proceed with this. Nandun lahat sa messages namin. So, pagdating nung time, on July 8, nakausap ko si Attorney Rondain. Sabi niya, pare, may ano kami ni Orly, inuman, timing ito, dalhin mo doon sa isang place. So, tinawagan ko si Alias Ken. Sabi ko, ito na yung opportunity na ma-interview yung mga babae. Question lang ha. Yes. Sila, Rui and Orly's office is in Green Hills. I mean, Ortiga Center. You met in a hotel down in Ross No. Boulevard. No. No? Where did We you met at inuman nila. It's their favorite place. It's called Primo's Kitchen. It's in Katipunan. Okay. So, timing lang ito. Kasi I've been prodding, sabi ko, Roy, pare, bigyan mo namang lawyer kasi nangungulit ito si Alias Ken. But sabi niya, pare, busy yung mga ano ko. So finally, nagka-timing sila noong July 15. So 1 week before, sinabihan na niya ako na magkaroon kami ng inuman. Pwede mo nang dalhin yung ano. So we went there. Napanood ko sa news kasi one of their lawyers, sila Attorney Ondain, has been subpoenaed by the NBI. Kahapon, pumunta na. Kahapon ba? Regarding the participation of Congressman Libiste. Walang dito. well, from my end, walang kinalaman si Libiste. At saka wala kami talagang sinabing magbabayad ng pera. Because feeling ko, nung una naming conversation ni Lito, parang gusto niya nga. Kasi feeling din niya. Pero later on, sinabi niya, later on our conversation, sabi niya, kung paano naman kung makapag-affidavit na sila, baka mamaya, paghuhulihin kami, wala kaming panggastos. Sabi ko, saka na natin pag-usapan yung kasi hindi pa nga natin nalalaman kung anong sasabihin ng mga Do you have any text message that says that the offer really came from... Sumingaw yung plano na magsasalita itong mga girls na to, kaya yun, na entrapment sila. Yung entrapment pala, ang purpose para ika nga matiklo ito at gamitin sila laban doon sa pinaplano nila na magsasalita laban kay Batman. Alias Ken? No. The money, the 6 That came million? from Libiste? No. The offer of the asking for money of 6 million. Who offered that amount? Siyang ito. I have a text message. Mapapahiya daw siya kung hindi siya babayaran. So, it came from him Na? And the amount mentioned was 6 million? 6 million, tapos sabi niya, binaba ko na nga na 5.5 Tapos sabi niya, bibigyan ka naman kita ng 500,000 na commission. So it was not according to Attorney Pala, it was a negotiation that you offered. No, there was never a negotiation. Tinawaran mo raw. No, I never, all our text message does not say anything. Sinasabi ko lang, kasi nagpapalo up siya, nakausap mo na ba si Kong Lib? Sabi ko, busy yung tao na yun At saka, maraming kalaban yun, hindi nag-aano yun So, never was any time
magkaibigan tayo, Manong G, magkabatch tayo sa Congress. No. We talk freely. Bakit may ganong pasakali? No, kaya ako sinabi ko because I am about to ask him a question na it's up to you whether you will respond to it. You thought, nakalaman mo yung information, you thought about it, you executed a plan, di ba? Against this top official. Sabi ko nga kanina, legally, maintindihan ko yung laban ng mga politiko. Politically, maintindihan ko yung bakbakan ng mga politiko. Pero technically, this is already non-legal, non-political, but personal, which will impact on politics for obvious reasons. Now, parang sobrang polarized na yung politika natin na even at this level, maiisip na natin to. Now, is it fair to say, Manong, ha? You masterminded this to malign this official? No. It was not masterminding to malign. It is for the country. A certain official who has purportedly or allegedly committed certain offenses, so like probably drugs or whatever, or he has to be exposed kasi official yan eh. But why, if the only person who has a vested interest in bringing down Executive Secretary Recto has always been Congressman Leviste? Yeah. Well, a friend of mine filed a plunder case against him, si Tony Liachun. Marami tayong interest. But that was a very, like what Nani was saying, that was a very legal way of fighting. And it was not very personal. This was pretty personal, nobody does that. Even Whether assuming it's personal or for me, I am obligated. It may be anybody else. no, because there's an interest on Congressman Leviste because there's a pending suit from the DOE demanding from him the return of 27 billion because he failed to honor his renewables contracts with DOE. Ed, as far as Congressman Leviste is concerned, wala po kaming pinag-usapan tungkol dito. Okay. Wala. Text message, phone call. Walang text message, walang phone call. After Kasi hindi ko naman siya, nakakasama ko siya once doon sa isang rally, but I didn't have a chance to really know him. It was the idea of Mr. De Guzman na since wala pa kaming pinag-usapan tungkol sa pera, but he was insisting, his idea was, kalaban naman yung dalawa, baka pwede mong siya yung mag-finance. It's not us offering him na ipipinance ni Leviste ito. Have you spoken to Congressman Leandro Leviste prior to, during, and subsequent to the honey trap operation? I have not At all? spoken to him. The other question I'd like to ask you, Yes. because Attorney Raymond Palad waived already, what's the name of it? Alliance Ken, waived his right against self-incrimination. Are you willing to present all these texts and waive your right against self-incrimination and present all these texts or your cell phone to the NBI? Because that would be the basis for saying who's saying the In truth. fact, in my affidavit, if ever, no? Kasi nasa investigation pa naman nga. Nagbigay na ako ng sagot ko. I respected the NBI. My lawyer has submitted my affidavit. So meron na po kayo sinabmit sa NBI? Meron akong sinabmit. Wala pa kayong sumbina? Hindi, nagsupina na sila. Okay. Nagsagot na ako. And I have denied all these allegations. I have said that we have all the documents to show whatever their allegations are. And at the proper time, kasi ang NBI naman nasa investigation pa. If ever, at the time that they will file it with the DOJ for any offense, then that's the time we will submit ourselves. Personally, do you think, Manong, na yung pag-alis ni Congressman Leviste at saka si Senator Ligarda has something to do with this particular case? I would not have any idea. Nakabalik ka ba si Senator Ligarda? I'm not sure kung Wala nakabalik pa. na. Wala Extended pa. medical leave. Extended Basta ang medical. bottom line ito, tangyan ko, yung si alias Ken, at saka yung babae, scripted yung sinasabi nila. Congressman Because Jim, it's their word against us. Yes. Yes. Wala kaming He said, she wala kaming frame up.
the information which were noted by Attorney Mendiola, kilala mo si Attorney Mendiola, sinummarize niya yung conversation niya sa mga babae, it was all galing sa kanila. Kong Jing, who's your lawyer now in this case? Sila Si Ronda In? Attorney Tolentino, Mark Tolentino. Not with Ronda In? No, no. Yung nakapulang coat. My only relationship here, bakit si Rui? Because magkaklase kami and we've been good friends. But what is very odd here is, although you're saying that Congressman Leandro Levice is never involved, the funny thing is, the lawyer of record of Congressman Leandro Levice is part of the Ronda In law firm, and she concealed her association with the Ronda In law firm by putting her name in the in the letterhead. However, maintaining the corporate address of the law firm. Hindi ko na alam yung point na yan. As far as I'm concerned, my only ugnayan with Rui Randain, personal, nothing to do with this law office, is from time to time I consult him. And in this particular, humingi ako ng tulong sa kanya para ma-interview itong mga Kasi mga babae nito. ang very curious lang, kilala niyo si Rui, kilala niyo si Orly, tapos kinuha suddenly, ang abogado ni Leandro is also the Rui London law firm, and the link is you. I don't think, ano na yan, masyadong wild imagination. Because that's Masyado ng stretch yung... That is the theory of the NBI. Yun ang theory nila because they really want to link. In fact, a friend of mine, hindi ko na lang sabihin, asked me, sinabi daw ni Melvin na sabihin mo na lang doon sa kaibigan mo, ilaglag na lang niya si Libiste. So they're after him because of the political pero why would I implicate somebody who is not even part of this? Okay. Incidental lang siguro. I'm not even aware na lawyer pala yung anak ni Rui or sino ba na nilibiste. I was not aware of that. Our relationship was, we were classmates. Okay. We've been good friends. Naghumingi lang ako ng lawyer to help. And it's very clear from the statement of Attorney Mendiola, who happens to be your good friend, sinabi naman niya na I was only interviewing. Sandali, may hanging question tayo. Ikaw na magtanong. Well, actually, paano unang nakarating sa NBI ang nasabing usapan noong July 31? Ganyan, nagkaroon pa kayo ng meeting noong July 26. But before you answer that, Yeah. sagutin ni Kong Jing Paras ang ating hanging question. We'll acknowledge first the comments and questions from our live viewers. Nani, mauna ka na. Comment from Bicolanang Lacotsera, ingat, baha ngayon. Okay yung pangalan nito. Okay. Diversionary tactic na naman ang issue na gustong makipag-usap ni VP Sara kay BBM. Remember, sinabi ni VP Sara dati na never siyang magbibeg sa admin ng kung ano paman. And then naman, comment from Grace Oropesa. Good thing hindi natupad si GMA ang speaker kasi the Duterte had another plan for Sara to take over. So, comment from Baldog ng Tondo. Cowards are always like that. They sue for peace. They would not take the risk when the tide of change is against them. Change is coming. Anyway, comment from Lonely Islanders. Parang taga-Pangasinan to. Comment from Lonely Islanders, laglagan na. Question from Kulokoy. Sus Maria. Gusto ko pangalan ng mga kaibigan natin sa publiko. Una pa lang, bakit may koneksyon ka kay alias Ken na questionable ang mga activities? Sa inyo po yung tanong, Kong Jing. Well, you cannot avoid, anybody na nag-offer ng business, di ba? Right. He was not only a pimp, but he was also producing. Matitino naman yung mga iba niyang mga artista. How so? Puro Viva Max, sabi nyo. Kung naman, porque Viva Max. No, wait, sorry.
Kasi the word pimp was used. Iba yung word na yun, iba yung producer. So I was just trying to clarify. Manong Jim, sorry. I just had to ask. I didn't prejudge them naman eh. Because Okay. they may be doing this, but they may be good persons. So, hindi mo natin, Yeah. you Trabaho cannot lang. condemn them. That I would understand. I apologize if I didn't mean so, that it pwede that naman way. maging I apologize. kaibigan natin eh. Lalaki lang tayo. Pwede. Biyudo pa. Biyudo pa. So, Okay. it's not bad to make friends with beautiful women, so to speak, no? So, yun po ang ano dyan. Okay. But ito nga, sasabihin ko sa publiko, whatever they are alleging, ang importante nito, ano ang nangyari? Was there a frame-up or was there real statements made by these women which were captured in the interview? So, let's go back to the hanging question. Okay. Paano una nakarating si NBI itong usapan nung July 31 samantalang meron na kayong naging mga meeting nung July 28? May hindi ba nasunod na usapan kaya nag-whistleblower sila? Actually, nung first meeting where they were 4 women na in-interview ni Attorney Mindiola, wala pang masyadong usapin tungkol sa pera na ini-insist niya na bayaran sila. Okay? Tapos, for 2 hours na interview sila, natapos because the girls have other appointments, we set for another meeting, which was July 26. Okay. Doon sa July 26, hindi na sumipot yung mga babae. So, hindi natapos yung interview. But there were already notes taken by Attorney Mindiola kung anong sinabi nila. Ang dumating doon sa meeting is one of the girls, a certain Roxanne, and this girl na pangalan na Julia. Itong Julia, naging kakilala ko na rin ito. No? And You don't know her biblically, ha? In the biblical And sense. ito yung sinasabi ni Ken sa akin. Ito yung paborito ng top official. So, noong video na nakita na huli nga kung dumating, kasama ni alias Ken yung Julia, hindi yung alias Jen. Doon sa video, si Julia, si alias Ken, si Attorney Mindiola, ako at saka, I think, Attorney Rondain was there at saka may 2 pang lawyers na andoon. The purpose for that second meeting was supposed to be tapusin yung interview doon sa 4, tapos nag-promise si Lito na magdala pa siya ng additional. But it turns out na hindi niya nadala yung mga babae, kundi yung Julia lang at saka yung dati. Ngayon, nung magsasalita na yung Julia, hinarang ni Lito. Sabi niya, bayaran mo na. Bigyan mo na kami ng down payment. Eh sabi ko, wala pa, hindi pa naman tayo. At saka wala naman tayong pinag-usapan na... Kong Jing, let me ask you one thing. I hope you don't mind me asking this. Yeah. You obviously, alias Ken knows that you are not the ultimate benefactor. He knows someone because did you say, I have 6 million to pay you off? No, I never. So you didn't have the financial capability to negotiate with him about the money. And so therefore, but he continued to negotiate with you because he knew you had someone who can pay the 6 million. And that someone appears to be, based on their transaction, based on their testimony, was Congressman Leandro Leviste. Because otherwise, kung alam niya wala kang pera, why would I negotiate That might with be you? his thinking, but that is not my thinking. But correct. But even if that was not your thinking, the fact that he knew that you were not the ultimate beneficiary of all this, why did he continue talking to you? Because alam naman niya hindi ka ang magbabayad ng 6 million. Because wala pa kasing final We were not negotiating yet for money because at the time, tuloy-tuloy pa yung What will we be paying for if ever? If there is money at the end of the day? Kasi kaya ko namang erase yun. Kasi... But did you say you will raise it? I never said. Correct, because there was obviously someone but who's if there there. is something worth paying, madali tayong pero wala pang worth paying eh. But why Because- is it that in the middle of the discussion, they already mentioned that Leandro Leviste was there already?
Somebody, Because it turns out, ngayon lang nila yan sinasabi, because it turns out pala na lawyer si Rui Dain kay Libiste. Kinukonect na nila ngayon. Nung natuklasan nila yung mga lawyers, sabi nila, No. Sorry, That sorry. wasn't the, Okay, that wasn't yeah. the chronology of events. Okay. Yeah. The existence of the lawyer of Levise as sila Rondain came only after he was subpoenaed. He was asked to appear before the NBI and the lawyer of the Rondain lawyer sent a letter to NBI saying, "I am the lawyer." That was subsequent already. yung nagsupina na. Yes, and so, So, alam niyo, tayo, hindi nila- kinoconnect na nila na eventually it will be Libiste who will paying. Question lang, yeah. Manong Jing. Sabi nyo kanina, sa umpisa ng kwento nyo, the name of Congressman Leviste was already mentioned Yes. regarding payment. Kasi nga, alam ni alias Ken, di ba, na magkalaban sila ng top official. It was him who had the idea. They have the idea. He asked me to talk to Libiste if there was a problem of paying them at the end of the day. Yes. But I never had a chance to talk to him. So you categorically state that wala kayong... Wala, you never- wala. Up till now, you never spoke to him? No, I haven't spoken to him. So, it remains as it is my responsibility. At the end of the day, kung yung interview will turn out that there is really something against that official, Yes. and we are bound to pay, then magbili-raise ako ng pundo pero I don't talaga. Oo. Pero wait, pare. Personal na yun, boss eh. Hindi. Sorry. There's nothing personal kasi I'm one of the... I'm not judging you. I'm none of that stalwart of the opposition. We are expressing our grievance to the government. Sorry, boss. One last point. Sa tingin nyo ba hindi kayo niloko ni alias Ken? Yun Kasi ang, ultimately, nagsabi rin siya eh. yun ang ending. Yun ang thinking ko. Okay. Na for all we know, Baka kayo ang siniset he up. was taking us for a ride. Okay. Kasi bigla na silang nag-disappear eh. Nung tatlong babae, hindi na sumipot. Nagsabi siya na may dadalhin siyang babae. Baka wala sigurong naniwala sa kanya at the end of the day. But it is his commitment na i-gather niya yung mga babae because they were the women na may experience dito sa top official. Okay. Kasi hindi to top official, top question. Top question. Simula nang pumutok ang issue, hindi ba umuwi sa bansa si Congressman Leandro Leviste? Ano ang huling balita nyo? Wala akong balita kasi wala naman akong access sa kanya eh. But as lawyers, Actually, ang nangyari dyan, Ed, walang kinalaman si Libiste, pero it was Director Matibag that tried. Ang dami niyang mga sinasabi, ang dami niyang sinasabi na hindi naman, in reality, wala naman talagang nangyayari na gano'n. Kung Jing, pasensya na. Yes, Ako muna. go ahead. We're both lawyers. Yes. We have a maxim that says flight is an admission of guilt. If he was not totally, this is a totally unrelated situation. Yes. Why all of a sudden he just decided to leave the country? And as let's assume that you're unobjective, you're not involved. Wouldn't that be considered as an admission of guilt when you leave? Because of our maxim, flight is an admission of guilt. Yeah, I agree with you. Kasi yung kaso naman sa kanya, ito, minor, wala nga akong naisip kung ano ikakaso nila sa amin dito eh. Because there is no such thing as conspiracy to malign or As an aggravating lang. hindi ko lang alam kung that's why we're waiting for Right. them. But I think baka doon sa plunder. Hindi ko alam kung natakot sila doon dahil mag-ina sila. Nung in-announce ni Yung Boeing, pag-alis. yung pag-alis, to Okay. answer his question Yeah. na, well, Okay. sino bang hindi matatakot dito sa gobyerno na ito papakulong ka, kagaya ni Marcoleta, kagaya ni Defensor. Wala namang kaso pero nakukulong. Ako, I won't even be surprised. They can always create si BP Sara, impeachable official, pero kinakasuhan
grade Regular threat. So, grade, okay. anything is possible under this kind of government. That's why kami sa opposition, if there is an an opportunity that one of the top officials or officials na may mga ginagawang masama, corruption, immorality, we are duty bound to expose them by any means. So ito, para sa akin, naging, para sa bayan, opportunity ito. Kung totoo man talong sinasabi ni alias Ken tungkol sa isang top official na mayroong ginagawang masama sa bayan, we are duty bound kasi hindi lang naman itong official nito, may mga ibabang mga officials tayong mga ini-expose Right. sa flood control, sa si Martin Romualdez, even si Saldico, na kasabwat nila, he's even exposing the president and so many. So it is our duty as a citizen. Okay. Okay, Manong Jing, another tough question. Si Attorney Rui Rondain ay kilalang abogado ni former Congressman Saldico. Does this mean that you have communication access to Saldico as well? No, I have no communication with Saldico. Alam ko na na siya ang abogado, pero it does not break our ties as classmates and good friends. The only reason is I ran to him to provide me with a lawyer who will interview this. And of all people, yung pang partner niya ang pina-interview niya. So it's our word now na in-interview namin yan, nagsabi sila ng versus yung credibility nitong si alias Ken. Kasi talagang sinet up siya. So, pag sinet up ka, may kaso ka ngayon. So baka may deal sila na ito yung sasabihin mo. Bakit nagtatakip ng muka kung magsasalita ka? Baliktad na. Nga, dapat ganun yun. Ayun na nga mga kababayan. Dito na ako natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Ng lahat ng Pilipinas.